So, mga sangkay, ano kaya ang misteryo sa nangyari po kay Cabral, 'no? Marami kasi ngayon ang nagre-react, 'no, including mga government officials. Sobra po silang nagtaka kasi ito palang si Cabral ay isa sa mga malalaking, tao na makakapagsiwalat sana ng katotohanan, mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito, ano ang gagawin ng government ngayon kay Cabral? Since ayaw po ng family niya, 'di ba? Ayaw ng family niya na mag-cooperate, mga sangkay. Dun nga po tayo nagtataka, 'di ba? Anong gagawin ng government diyan? Ngayon nagsalita po itong sila John Vic Remulla tungkol diyan. Pag-usapan po natin, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po diyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na 'to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Alright. Ngayon, eto kasi, sabi po ni Remulla dito, kasi may mga nagre-request po talaga, marami. Ito, tignan po ninyo. Itong si Kiko Pangilinan. I know, sabi po niya dito, ayan, mga sangkay. Ang sabi niya dito, sabi sa balita, hiniling ni Senator Kiko Pangilinan na tiyakin ang pagkakakilanlan ng labi ni dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral para masigurong hindi pineke ang pagkamatay na paraan aniya para lusutan ang pananagutan sa katiwalian. So iyon, mga sangkay. Kaya ganun kahalaga na ma-DNA kasi nga po, isa po si Cabral sa tinitingnan pagdating po sa korupsyon ng DPWH. Lalong-lalo na po matagal na po siya sa serbisyo. Ngayon, sabi po ni Kiko Pangilinan, ito ang kanyang reaksyon. We do not wish to be insensitive. If needed, death has been established. But considering that billions of pesos are involved, okay, we call on Secretary John Vic Remulla to check and validate, pakinggan niyo mabuti to check and validate if the remains of former Yusek Cathy Cabral were properly identified by the authorities concerned. Ito pa, faking death to escape criminal liability for corruption has happened before. So nangyari na pala ito, mga sangkay noon. Actually guys, nangyayari talaga 'to, mga sangkay. Marami na pong, beses 'no, may mga istoryang gano'n ng mga politiko na nai-involve sa kalokohan tapos pinepeke po yung guys. Ngayon, ayon po dito, mga sangkay, kay Kiko Pangilinan, tingnan, baka mamaya hindi totoong si Cathy Cabral 'yan. Which is, I agree. Kasi ito, sobrang weird lang talaga kung bakit ayaw ng kanyang asawa na tingnan kung mayroong foul play ang pagpanaw ng kanyang asawa. Which is dapat hindi ganyan ang reaksyon. Kung ikaw yung asawa talaga niya, dapat hindi ganyan yung reaksyon mo, Dapat umiiyak ka ng sobra, humahagulhol ka, galit na galit ka. Hahanapin mo yung kung sino ang may gawa nito. Sasabihin mo, maniniwala ka na kumbaga iisipin mo na hindi hindi ito hindi niya ginawa yun na mangyari yung gano'ng klaseng katakot-takot na kay Cabral. Iisipin mo na may gumawa talaga nun. Kasi pambihira naman. May conclusion ka na sasabihin mo na, hindi pineke niya yun. Totoo yung nangyari. Walang foul play. Teka, bakit may conclusion na? 'Di po ba, mga sangkay, ngayon, eto si John Vic Remulla nagsalita. Sabi ni John Vic Remulla, nais ni Interior Secretary John Vic Remulla na tiyaking walang foul play o tama ang pagkakakilanlan ng mga otoridad sa mga labi ni dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Yusek
Catalina Cabral. So gustong tiyakin. Very important yan mga sangkay na makita talaga kung anong totoo. Kasi mamaya papaano mga sangkay kung hindi pala talaga siya yun? 'Di ba? Papaano kung hindi talaga siya yun, tapos, eh, hindi inimbestigahan, lusot na tuloy siya. So kailangan pong malaman talaga 'to, eh, kung siya talaga yun o kung siya man mga sangkay walang problema kung siya talaga. Pero ang isa sa tanong, may foul play ba? 'Di ba? May gumawa ba sa kanya nun? Kasi sa totoo lang marami pong big fish ang masasagasaan sa isang salita lamang po ni Cabral. Actually yung pamahalaan po natin ginagawa na po ngayon ang lahat ng kapamaraanan na magsalita ang lahat mga sangkay ng mga opisyal ng DPWH kung sino pang mga buhaya ang sangkot. At ayon po sa impormasyon na lumalabas, itong si Cabral pala ay may hawak na mga dokumento. Mga ano 'to, mga sangkay, mga documents kay, about sa maraming pulitiko mga sangkay. Kaya nga 'di ba itong si Congressman Pulong Duterte nadadawit din mga sangkay kasi isa po siya sa pinangalanan ni Cabral noon sa 51 billion insertion bago po magtapos ang taon ng panunungkulan ni PRRD. So that's sobrang weird mga sangkay lang. Sabi ni Remulla, ito ay para maiwasan ang conspiracy theories sa pagpanaw ni Cabral. Actually, mga sangkay, totoo yun. Kasi malamang sa malamang, ngayon nga lang ang daming conspiracy theory na lumalabas, di ba? Yung mga nababasa pa ako mga sangkay. Ang sarap nga pong patulan eh. Ang sarap din gumawa ng mga conspiracy theory, no? Ngayon, sabi dito, sabi ni Remulla, we have to get DNA evidence, fingerprint evidence. Kasi mamaya baka budol-budol lang eh, di ba? Totoo yun mga sangkay. Baka mamaya hindi talaga, what if lang. What if lang hindi talaga si Cabral yun, 'di ba? What if ibang tao yun? Naku mga sangkay, lalo pong lalo pong sasabog yan sa buong bansa natin. Lalong magtataka ang taong bayan. Kaya ang sabi ni Remulla, the only way to counter itong conspiracy theories is to tell the truth. Hinahanap talaga namin ang katotohanan. So, mga sangkay, yan po talaga ang kailangang gawin. Nakapagtataka naman mga sangkay kung bakit ayaw, no? Ayaw ng kanyang asawa na i-autopsy yan. Ito nga mga nagkokomento mga sangkay, if you don't have anything to hide, give them all the proofs. 'Di ba? Exactly. Totoo yun mga sangkay. Sabi ng isa pang nag-comment, hindi siya pwedeng umayaw sa autopsy ni Cabral kahit asawa pa siya. This is a process to establish what really happened and part of procedure for authority concerned to solve the crime as part of their duty to protect and give justice to the victim. Exactly, mga sangkay. Kaya nga, tama po itong gustong mangyari nila Kiko Pangilinan, nila ng iba pang mga opisyal kasi nakapagtataka eh. Naknang-tuwa ko sabi dito, but parang more of defensives than grievous. Ito nga mga sangkaya, nakapagtataka bakit ah, yung yung asawa, bakit parang defensive siya? 'Di ba? Bakit imbis na sabihin mo, "Sir, President Bongbong Marcos, please help us. Tulungan mo kami na malaman, mabigyan ng hustisya." Guys, parang wala eh. Wala tayong nakitang gano'n. Sabi nito, sabi naman ng nag-comment na isa, parang may something kay tatay. 'Di ba? Akala nyo, ako lang ang nagtataka. All of us guys, kung ikaw ay DDS at hindi mo ito napapansin, ang laki mong syonga. Pambihira. So, ito the husband, sabi ng nagkomento dito, the husband should be investigated also. Exactly. Ako naisip ko rin yun, naimbestigahan yung asawa kasi
Nakakagulat mga sangkay. Well, kung kayong tatanungin, ano po ang inyong opinyon tungkol diyan? Tama ba na puwersahin talaga? Actually, hindi naman na kailangan i-ano ng gobyerno diyan. Ganito na lang yung tanong, kayo ba ay pabor na i-autopsy at i-DNA si Cabral? Comment down below mga sangkay. So ako na po ay magpapaalam, wag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.